Sup sa inyo mga tropa peace, Mekarak here. So for today's video, pag-usapan natin tong si Jerus Gabriel. Naalala ninyo guys, yung sa issue namin nung isang tindahan, di ba? Halos lahat ng sinabi niya, pansin ng ibang mga vlogger tsaka mga viewers, pabor lahat dun sa tindahan, di ba? Nandun siya nakadepende. Samantalang sa akin, hindi man lang niya kinuha yung side ko, di ba? Nagtataka lang ako bakit parang hindi na siya palaban katulad nung sa mga napanood kong video niya na tinitira niya yung ibang mga tindahan. Ngayon, parang ako pa yung binabaliktad niya, di ba? So anyway, napansin natin guys na mukhang nagbebenta siya sa page niya ng mga iPhone. Kaya iPhone online reseller siya ngayon. Wait a minute! Kaya pala, samantalang sinabi niya dun sa may comment section, dun sa nag-comment sa kanya, di daw niya kailangan ng pera. Meron daw siyang farm, hacienda. Okay, so bakit ka ngayon nag-online reseller? Ngayon, tatanungin kita, Jerus, Apple authorized dealer ka ba? Paano yung warranty? DTI registered? Nag-i-issue ka ba ng sales invoice or OR? So, tingnan natin guys. So, nakita ko to. Mukhang marami kang stocks ngayon ng iPhone ah. May 3 units on hand ka, di ba? I-message niya daw siya sa Instagram para dumami ang followers niya No siguro. way, man. Kasi bago pa lang yata yung Instagram niya eh, di ba? Meron siyang iPhone 11 brand new, 64 tsaka 128. So, 3 units on hand. Ang unang tanong dyan guys, pag bumili kayo sa kanya, itanong nyo muna, nag-i-issue po ba kayo ng OR or sales invoice? DTI registered ba yung online mo? E paano yung warranty? Tapos after sales services, itanong nyo sa kanya yan. Kasi kung wala siya niyan, kunwari ako nagtanong sa kanya, tapos kung wala siya nitong mga nabanggit ko sa inyo, hindi ako bibili sa kanya. Baka sabihin pa niya sa akin, doon na po yan sa Apple Service Center. Hindi na po sa akin. Oh, wala kayong laban guys kasi wala kayong OR, di ba? For protection nyo din sana or sales invoice. Paano yung warranty, di ba? So may nakita din akong isa niya na ito, iPhone 11 128. Hindi siya nilagay na brand new, unit has been checked. Binuksan nila para i-check daw. Hindi siya ginamit. Ako, ewan ko. Napapakamot na lang ako. Ayun pa, meron siyang iPhone 11. Puro iPhone 11 yung binebenta niya, guys. So, iPhone 11, 128, no issues, 85% battery health. Alam ko, 2019 nag-release ng iPhone 11. Battery health, 85%. What if yung battery na yon na-boosted na pala? Diba? Nadadaya kasi yung battery health, guys eh. Mas maganda, guys, payo ko sa inyo, kung sakaling bilhin nyo yan kay Jerus, i-check nyo muna yung warranty kung kailan siya nabuksan. Doon kayo mag-check para in case na malaman yung 2019 siya or kung 2022 or 2023, walang problema yun. Pero 2019 pa talaga nag-release siya, di ba? Tanong nyo sa kanya yung IMEI tsaka serial number. Tapos ilalagay ko na rin sa description ko yung unlockboot.com. Doon yung malalaman kung kailan nabuksan to. Kung kailan nag-expired ang warranty ng iPhone. No? Payo ko lang sa inyo guys, kung bibili kayo ng Apple, mas maganda na talaga sa Apple authorized talaga. Kasi kung dito kayo bibili, tingnan niyo, nagka-problema yung iPhone niyo, edi dadalhin niyo sa kanya, o paano yun? Di ba? Kung ako, tatanungin ko muna siya kung may resibo. Kung wala siyang sales invoice or OR, hindi ako bibili sa kanya. Yun lang Okay. naman. Paano after sales services mo sa mga customers? Kung sakaling bumili kayo na sa kanya ng iPhone. Okay? Guys, thanks sa inyong suporta. So, sana may natutunan kayo sa akin. Lalo na online reseller na si Jerus Gabriel, di ba? Kasi nga may hacienda daw siya, may farm daw siya. Pero bakit pa siya nag-online reseller? Okay? Anyway, ano sa tingin nyo guys? Comment down below na lang kung ano yung nasa isip niyo about dun sa pag-online reseller ngayon ni Jerus Gabriel. Hope na nagustuhan nyo tong video ko and see you on my next vlog. Bye-bye!